Nang mga oras na iyon naman ay nagugas na si Kamari ng kanyang mga kamay dahil sasakay na ulit ito sa kanyang bisikleta para mag-warm up. Samantala, hindi naman lubos na makapaniwala si Hiroonishi nang malaman na tinanggal siya ni Midosuji sa team at ipinalit si Kamari na siyang itinuturing na taga-masahe ng team. Kinwestiyon niya kanina si Midosuji kung bakit bigla silang pinalitan pero sinabi nito na iyon ay dahil marami siyang pinagsabihan ng mga kaibigan na kasali siya sa Inter-High. Nagulat siya sa dahilang iyon at sinabing malamang ay gagawin niya iyon dahil para sa kanya ay isa iyong karangalan sapagkat marami ang nagnanais na makasali doon. Ngunit ayaw umano ni Midosuji na marami ang makaalam dahil iisipin ng mga iyon na mahina ang Kyoto Fushimi dahil kahit si Hiroonishi ay nakapasok sa team. Patuloy na umalma si Hiroonishi at sinabing pumunta pa talaga ang mga magulang niya na mula pa sa Kyoto para manood at ang mga kaibigan niya para sumuporta rin sa kanya. Gayunpaman, wala nang pakialam si Midosuji at sinabihan pang mahina si Hiroonishi dahil palagi umano itong napag-iiwanan noong practice at hindi magawang makahabol kaya tinanong ito ni Midosuji kung sa tingin ba nito ay karapat-dapat ito sa kanilang team. Habang naaalala yun ni Hiroonishi ay hindi niya pinapansin ang kanyang cellphone na panay text ng kanyang mga taga-suporta. Sa labas, naitanong ni Yamaguchi kay Miss Ota kung alam ba nito ang tungkol sa plano ni Midosuji na tanggalin si Hiroonishi. Sumagot si Miss Ota at sinabing wala siyang alam tungkol doon at sa pagkakaalam umano nito ay wala namang ibang ginawa si Kamari kundi ang magmasahe kaya nagtataka ito kung magagawa ba niyong magbisikleta sa karera. Nang mga oras na iyon ay kasalukuyan namang nagwo-warm up si Kamari at mapapansin na hinangaan ito ng taga-ibang school dahil sa bilis nito. Ilang siklista ang nalampasan ni Kamari hanggang sa maya-maya pa ay nakita nito sa kanyang unahan si Ima Izumi, kaya naisip niya na tahimik itong nilapitan para magawa ang nais niya noon pa na mahawakan ang mga muscle niyon. Nang mga oras na iyon ay nagwo-warm up din si Ima Izumi kasama si Sugimoto at habang nag-uusap ang dalawa ay doon niya na bigla ang hinawakan si Ima Izumi sa binti bagay na ikinagulat nito. Pagkapisil niya sa binti ni Ima Izumi ay bigla rin siyang bumitaw at nagkunwari na nawalan lang siya ng balanse kaya napahawak siya sa binti nito. Nagandahan siya sa muscle ni Ima Izumi pero naramdaman niya na hindi maganda ang pakiramdam nito kaya tinanong niya iyon. Nagulat si Sugimoto sa tanong niya at agad iyong pinabulaanan dahil lagi naman umanong nasa perpektong kondisyon si Ima Izumi. Ngunit, hindi ito pinakinggan ni Kamari at bago tuluyang umalis ay tinanong pa ulit nito si Ima Izumi kung tama siya pero tahimik lang iyon. Sa mga mahilig manood ng anime at ng mga movie na bago, subukan nyo dito manood at mag-subscribe sa Yosini. Lahat ng anime na inaabangan nyo ay andito na at sadyang napakaganda ng application na ito dahil all-in-one na. Kaya kung interesado ka ipindutin mo na lang ang nasa pin comment dyan sa baba, salamat. Ini-anunsyo na magsisimula na ang karera pagkaraan ng 30 minuto, at habang naririnig yun ni Teshima ay biglang dumating si Higashido na naroon umano para sumuporta sa kanya. Nagtaka si Teshima kung paano ito nakarating doon kaya sinabi ni Higashido na natalo ang volleyball team nila. Ipinahayag din ni Higashido na naiinggit siya kay Teshima dahil nagawa nitong mock laban sa national sa huling taon nito sa high school, bagay na hindi niya na mararanasan sa sinalihan niyang volleyball club. Nagpatuloy pa ang usapan ng dalawa hanggang sa maya-maya pa ay ini-anunsyo na 15 minuto na lang bago ang pagsisimula ng Inter-High. Dahil doon ay nagpaalam na si Teshima sa kanyang kaibigan pero bago pa man siya umalis ay bigla namang dumating si Ashikiba. Nagulat si Higashido nang makitang sobrang tangkad na ni Ashikiba at pagkatapos ay masaya niya itong binati sa muli nilang pagkikita. Pero kinailangan pa niyang ipaalala kay Ashikiba kung sino siya bago pa siya nito naalala at pagkatapos ay niyaya niya ang dalawa na mag-picture silang tatlo. Ngunit nalungkot si Ashikiba at sinabing dahil magkatunggali sila ni Teshima ay hindi sila maaaring maglapit, sapagkat ang layunin nilang mga taga-Hakone Academy ay ang patalsikan ng mga taga-Sohoku High. Sinabi ni Ashikiba na tatalunan niya si Teshima at iyon umano ang nais nitong sabihin kaya ito pumunta doon. Humingi rin ito ng paumanhin dahil hindi na nila matutupad ang pangako nila noon sa isa't isa na sabay silang lalaban. Ngumiti na lang si Teshima at hinagisan pa ng inumin si Ashikiba pero hindi yun sinalo nito dahil hindi umano ito maaaring tumanggap ng kahit na ano mula sa kalaban. Bago tuluyang umalis ay sinabi pa ni Ashikiba na ang pang-anim nilang miyembro ay kahanga-hanga at sa kasamaang palad, hindi umano magpapatuloy ang matatag na pag-usad ng Sohoku. Matapos si Manami noong nakaraang taon, iyon umano ang pangalawang miyembro ng Hakone Academy na mula sa first year. Ang may numero 16 na si Yuto ang tinutukoy ni Ashikiba na noong mga oras na iyon ay nakasakay pa sa rollers kaya tinawag na ito ni Takadeju. Pagkarating sa kurso ay napagsabihan pa ito ni Kuroda dahil sa pagiging late at pagsusuot ng kakaibang mask pero hindi yun inintindi ni Yuto bagkus dumukot lang ng paborito nitong stamina bar. Dahil doon ay bahagyang inihalin tulad ni Izumaida ang climber na si Yuto sa kuya nitong si Shinkai. Samantala, nataranta naman si Onoda nang marinig na magsisimula na ang Inter-High kaya naghanap agad ito ng paraan para pakalmeyan ang sarili. Pagkatapos uminom ng tubig ay medyo kumalma na ito kaya sinabi na ni Miki kay Onoda na mali ang nasuot nitong medyos. Habang nagpapalit ng medyas ay iniisip ni Onoda kung sa pangalawang sabak niya sa Inter-High ay magagawa niya ulit iyon ng maayos tulad ng nakaraang taon habang suot ang pinakakahanga-hangang number tag.
Maya-maya pa ay lumabas na sila para pumunta sa linya pero mapapansin na bumalik na naman ang matinding kaba ni Onoda at sinabing hindi niya kaya na siya ang sentro ng atensyon. Habang natataranta si Onoda ay sinabi ni Naruko na hindi naman nila pwedeng sabihin sa mga tao na huwag tumingin, at pagkatapos ay itinuro pa ni Imaizumi ang maraming kamera na nakatutok sa kanila kaya mas lalong nangatal sa kaba si Onoda. Dahil doon ay nainas si Aya at sinabing kung makakalapit lang siya ay susuntukan niya iyon ng isa para mapalitan ng sakit ang tensyon na nararamdaman yon. Pilit pinakakalma ni Onoda ang kanyang sarili pero hindi pa rin tumitigil ang panginginig ng kamay niya kaya hindi niya alam kung paano siya magbibisikleta. Bigla siyang hinawakan ni Aoyagi at doon ay ikinwento nito kung paano ito natuto noon mula kay Tadakoro, at pagkatapos ay tinanong siya nito kung ano naman ang mga natutunan niya mula kay Makishima. Natigilan si Onoda at inisip ang mga panahong kasama niya pa iyon. Dagdag pa ni Aoyagi na second year na ngayon si Onoda at may first year silang papadyak ngayong taon kaya dapat ay ipagpatuloy ni Onoda ang pamana ng mga gumraduate na at gabayan si Kaburagi. Kailangan ding ipakita nila kay Kaburagi ang lahat ng natutunan nila noon sa karera, at si Kaburagi naman ang magpapasa niyon sa susunod pang henerasyon. Sa paraang iyon ay sigurado si Aoyagi na lalakas pa ang Sohoku High. Naiisip ni Onoda na tama ang mga sinabi ni Aoyagi kaya naman nilakasan nito ang kanyang loob para sa kanilang team. Natuwa si Koga sa ginawang iyon ni Aoyagi at hinangaan niya ito. Dahil doon ay buong loob na lalaban ang anim at hindi nagtagal ay ibinigay na ang hudyat ng pagsisimula ng karera. Habang pumapadyak ay sinasabi ni Onoda sa kanyang sarili na kailangan niyang kumalma dahil nagsimula na ang ikalawa niyang sabak sa Inter-High at wala na umano iyong atrasan. Dahil napansin ni Imaizumi na nakakaramdam na naman ng presyon si Onoda ay hinawakan niya ito sa balikat at ipinaalala na tulad nung nakaraang taon ay nasa parade run pa lang naman sila sa unang 2 kilometro para batiin ang mga tao na sumusuporta sa kanila. Itinuro ni Imaizumi si Naruko na todo ang pasasalamat at pagpapakilala sa mga manunood bagay na hinangaan ni Onoda pero sinabi ni Imaizumi na OA na ang ginagawang iyon ni Naruko. Samantala, naalala naman ni Teshima at Aoyagi kung gaano katagal nilang hinintay ang pagkakataon na ito, kaya nagkamayan silang dalawa para sa kauna-unahan at kahuli-hulihan na rin nilang Inter-High. Sa likod naman ay napansin ng taga-ibang team na ang Hakone Academy ay tila kalmado at kontrolado kahit na may matinding tensyon na para umanong mga mandaragit na dahan-daang lumalapit sa kanilang biktima. Ayon pa sa isang lalaki, ang team ng Hakone Academy umano ang may tamang miyembro para kuhanin ang 3 kulay ng number tag sa karerang iyon, nang bigla nilang marinig si Onoda na nakikiraan dahil nais nitong lapitan si Manami. Natuwa si Onoda nang makita na niya si Manami dahil nais niyang makausap ito para sabihin na susubukan sana niyang makipagkita rito bago ang karera pero hindi niya nagawa dahil naging abala siya. Sinabi rin ni Onoda na hindi niya na naabutan si Manami noon sa Akiba pero nakuha umano niya ang tumbler na iniwan nito. Natuwa si Manami nang marinig iyon at sinabing hindi pa ulit sila nagkasama sa pagbibisikleta mula nung araw na iyon. Ang tinutukoy ni Manami ay noong panahon ng taglamig. Pareho sila noong isinama ni Tudo sa kabundukan para magbisikleta paakyat kahit bumubuhos ang nyebe. Ang buong akala pa naman ni Onoda ay totoo ang nakasulat sa imbitasyon na ipinadala ni Tudo na magkakaroon umano sila ng party kaya pumunta siya. Ngunit ang totoo ay magkakarera pala sila ni Manami sa bundok patungo sa tuktok para umano maipase ni Tudo sa isa sa kanila ang titulo nito bilang Mountain God. Sa kabila ng malakas na pagbuhos ng nyebe ay nagbisikleta nga ang dalawa, ngunit hindi nagtagal ay bumaba na rin ulit sila at sinabi kay Tudo na hindi nila kayang magbisikleta dahil sa kapal ng nyebe sa taas. Nang hinayang si Tudo at sinabing sa susunod na lang nila ipagpatuloy ang karera bagay na sinang-ayunan ng dalawa. Sa kasalukuyan, tinanong ni Manami si Onoda kung gusto pa ba nito ang mga daang paakyat. Sumagot si Onoda ng oo kaya hinamon siya ni Manami ng karera sa kabundukan at sinabi pa nito na ibigay nila ang lahat ng kanilang lakas at lumaban hanggang sa huli. Tinanggap ni Onoda ang hamon at pagkatapos ay nagpaalam na ito kay Manami para bumalik na sa kanyang pwesto. Pagkaalis ni Onoda ay tinanong ni Yuto si Manami kung dapat ba nitong ginawa ang pangakong iyon dahil sinabi umano dito ni Izumaida na talunin si Onoda pagpasok nila sa bundok. Natawa na lang si Manami at sinabing nasasabi lang iyon ni Yuto dahil hindi pa nito naranasan makipagkarera kay Onoda. Dagdag pa nito na walang dapat ipag-alala si Yuto dahil nagkasundo lang sila na magsama sa pagpadyak. Nakarating na si Onoda sa pwesto niya at doon ay sinabi ni Imaizumi na malapit nang magsimula ang tunay na karera oras umano na iwagayway na ng lalaki ang puting bandera. Hindi nagtagal ay ibinigay na ng lalaki ang hudyat kaya naman nagsimula ng umarangkada ang bawat isa. Dahil patag ang daan ay trabaho iyon ng mga sprinter. Si Daobashi ang ipinadala ni Izumaida para lumaban at ipinagbili nito doon na kahit anong mangyari ay huwag itong magpapatalo sa Sohoku High. Tumugon si Daobashi at sinabing napakadali lang ng utos na iyon kaya pinaarangkada na ito ni Izumaida. Sa sobrang bilis ni Daobashi ay maraming siklista ang naungusan nito, habang sa team naman ng Sohoku ay sina Aoyagi at Kaburagi ang ipinadala ni Teshima para humabol sa mga sprinter na nasa unahan nila. Ngunit biglang sinabi ni Kaburagi na dapat si Naruko na lang ang ipadala at ipanghuli siya para sa finish line dahil para kay Kaburagi ay isa siyang all-rounder bagay na ikinagulat ng mga ito.
Gayunpaman pinikot na ni Aoyagi ang tenga ni Kaburagi para sumama na ito. Tinanong naman ni Onoda kay Teshima kung hindi pa ba nito ipinaalam kay Kaburagi ang tungkol sa sinabi ni Koga noon sa training camp. Sinabi ni Teshima na hindi pa at ipapaubayan niya na lang iyon kay Aoyagi. Samantala, nagmamadali naman si Miki na makabalik sa van dala ang mga tubig at pagkain na ipamimigay nila sa anim sa feed zone. Patuloy naman na nagrereklamo si Kaburagi kay Aoyagi kung bakit siya ginawang sprinter at sinabi pang baka nagkakamali umano si Teshima dahil ilang beses niya nang sinabi doon na isa siyang all-rounder. Gayunpaman sa halip na makipagtalo ay sinabi na lang ni Aoyagi na ang pangkat na nasa unahan nila ay hindi ang nangunguna. 43 sprinter umano ang umarangkada pagkabigay ng signal at 13 pa lang ang nalalampasan nila. Sa madaling salita ay may 30 pa silang hahabulin at kung hindi na isasama ang 8 na nasa unahan nila ngayon ay 22 pa ang nakakalamang sa kanila at kasama na doon ang isa sa mga miyembro ng Hakone Academy. Dahil doon ay ipinaliwanag ni Aoyagi kay Kaburagi na ang unang araw ng kurso ay patungong Hilaga sa kahabaan ng National Route 119 at dadaan sila sa malalawak na kalsadang may 2 linya sa lungsod na halos diretso ang daan. Pagkatapos magiging isang linyang kalsada iyon na dumadaan sa ilalim ng highway, at pagkalampas ng lugar kung saan nagsisimula ng mapuno ng mga pine tree ang kalsada, makikita ang isang intersection na may 3 daraanan. Iyon ang unang linya ng resulta, ang linya ng green number tag. Dagdag pa ni Aoyagi na ang kalsada bago ang linya ay pinalilibutan ng mga puno kaya hindi sila masyadong maaapektuhan ng hangin. Kung hindi umano nila lalampasan ang 22 sprinters ay maaagaw ng mga iyon sa kanila ang first place, at nang marinig yun ni Kaburagi ay napansin ni Aoyagi na nagbago ang itsura ng mga mata nito. Hindi nagtagal ay umarangkada na ang dalawa at sa sobrang bilis ay ilang sprinters agad ang nalampasan nila. Habang pumapadyak ay nagtaka si Kaburagi kung bakit walang makasabay sa kanya kung siya ay isang all-rounder lang. Maya-maya pa ay sinabi ni Kaburagi na naabot na nila ang pangkat na nasa unahan nila kaya pinauna na nito si Aoyagi. Nakapantay nila ang sprinter ng Niigata Joetsu Hagashi High School na si Igor Maru na siyang nagsabi na maliit umano si Aoyagi kesa sa sprinter ng Sohoko noong nakaraang taon na si Tad Akoro. Dahil doon ay ipinakita ni Aoyagi ang paglaki ng kanyang katawan sa pamamagitan ng tinatawag na torso, kung saan lumalapad ang muscles kapag ginagamit iyon, bagay na ikinagulat ni Igor Maru. Hindi na pinatagal pa ni Aoyagi at ipinakita niya na ang supersonic oxygen human bullet, at sa sobrang bilis ay mabilis silang nawala sa paningin ni Igor Maru. Maging si Kaburagi ay humanga sa kanilang bilis at sinabing kahit hindi siya sprinter ay nagawa pa rin niyang makasabay. Naalala ni Aoyagi ang sinabi sa kanya ni Teshima na kung may pagkakataon ay subukan niya si Kaburagi. Kailangan niyang pumadyak ng todo sa kanyang kakayahan, at sinabi ni Teshima na kung maiwan man niya si Kaburagi ay hayaan niya na iyon dahil wala rin umano yung laban sa unahan kung ganoon. Pero sa mga oras na ito ay iniisip ni Aoyagi na nakasabay sa kanya si Kaburagi sa 100% ng kanyang bilis at nagagawa pang magsalita kaya ibig sabihin ay may laban ito sa unahan ng pangkat. Hindi na nagsayang pa ng oras si Aoyagi kaya sinabi nito kay Kaburagi na pumunta na sila sa unahan. Samantala, habang nasa gitna ng pangkat si Naruko ay naririnig nito ang usapan ng iba tungkol sa mga nagtatagisan na sprinter kaya hindi nito maiwasan na manggigil at gustuhing lumaban bilang dati rin siyang sprinter. Dahil sa nagsusumigaw na damdamin ni Naruko bilang sprinter ay aarangkada na sana ito pero bigla siyang hinawakan ni Ima Izumi sa likod kaya hindi na siya natuloy. Doon sinabi ni Ima Izumi na nagpapasalamat siya dahil lumipat si Naruko sa pagiging all-rounder pero sinabi nito na hindi niya yun ginawa para kay Ima Izumi, nang bigla namang magtanong si Izumaida kung hindi ba pupunta si Naruko sa unahan. Napaisip si Naruko na ng espy si Izumaida kaya sinabi niya rito na wala ring magiging kasiyahan kung makikipagkarera siya dahil siguradong siya ang mananalo kaya ipinaubayan niya na yun sa kanyang senior at junior. Sinabi naman ni Izumaida na si Daobashi ang ipinadala niya dahil maganda umano ang ipinapakita niyon simula pa nung tagsibol. Napansin ni Naruko ang pagiging kalmado ni Izumaida pero pinrangka niya ito at sinabing siguradong gusto ng pumunta ni Izumaida sa unahan. Hindi naman yun ipinagkaila ni Izumaida sabay tanong kay Naruko kung malungkot ba ito na hindi nito maririnig na sumigaw siya ng abs. Pagkatapos ay nagpasaring ang dalawa sa kani-kanilang kakayahan hanggang sa mauwi sila sa hamunan sa karera. Aarangkada na sana ang mga ito para sa 200 metrong karera pero pinigilan ni Ima Izumi si Naruko at sinabing huwag nitong sayangin ang lakas dahil kasisimula pa lang ng karera. Pinagsabihan din ni Kuroda si Izumaida kaya hindi na natuloy ang karera ng dalawa at sinabing mamaya na lang. Pagkatapos ay iniba na nito ang usapan at tinanong kung anong klase ng sprinter ang ipinadala ng Sohoko sa laban. Nagtaka si Naruko kaya sinabi ni Izumaida na si Daobashi ay mas abnormal pa kesa sa kanya. Pinagpala umano yun ng malakas na katawan at kasing mapagkumpetensya ng isang hayop kaya kung ang haamon lang umano doon ay kaunti lang ang sipag at talento ay hindi iyon matatalo. Dagdag pa ni Izumaida na ang lahat ng humamon doon ay natalo at isa lang ang sinasabi. Na nang maabot umano nila si Daobashi ay tumayo ang lahat ng balahibo nila at nanghina ang mga binti.